Pinalayas, itinapon na parang basura sa gitna ng rumaragasang bagyo. Habang nanginginig si Elaine, yakap ang anak na naghihingalo sa lagnat. Nakita niya ang nangisi ni Sofia na nakasandal sa dibdib ng sarili niyang asawa. "Wala kang silbi! Palamunin!" Sigaw ng biyenan niyang si Doña Liza. Sa halip na magmakaawa, pinunasan ni Elaine ang luha at tumayo ng tuwid. "Tandaan niyo ang gabing ito. Dahil pagbalik ko, kukunin ko ang lahat." Makakabangon kaya siya mula sa putik ng pagkakanulo? Wala kang silbi sa pamamahay na ito, Elaine. Isang palamunin na walang utang na loob. Ang tinig ni Doña Liza ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng gabi. Bawat salita ay may dalang laso na nanalaitay sa pandinig ni Elaine. Sa loob ng silid, maingat na tinutupi ni Elaine ang paboritong polo ni Rafael. Hinahaplos niya ang bawat hibla ng tela. Tinitiyak na walang kahit isang gusot, habang ang bango ng bagong labang damit ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na binuo nila noon. Ngunit ang bawat tahi ng pagmamahal na inilaan niya para sa asawa ay tila unti-unting nalalagas sa bawat hiyaw, yaw na naririnig niya mula sa labas. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang hawak niyang damit ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Isang tahimik na pagsuko sa gitna ng nagbabadyang unos. Nang buksan ni Elaine ang pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa gitna ng sala, nakatayo si Rafael, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ngunit hindi siya nag-iisa. Nakayakap sa kanyang dibdib si Sofia, ang babaeng itinuring ni Elaine na pinsan at kaibigan. Ang mga bisig ni Rafael na dati ay nagsisilbing kanlungan ni Elaine, ngayon ay proteksyon para sa iba. Ang mapanuyang nangiti sa mga labi ni Sofia ay tila isang deklarasyon ng digmaan, habang ang mga mata ni Rafael ay hindi makatingin ng diretso, puno ng kaduwagan at pagkakanulo. "Mama, please, huwag naman sa ganitong paraan." Mahinang pakiusap ni Rafael, ngunit wala itong sapat na lakas upang pigilan ang puot ng kanyang ina. Humakbang ng malapit si Doña Liza. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang tinititigan ang nanunuyong luha sa mga mata ni Elaine. "Huwag kang mag-inarte, Elaine. 10 ng iyong pamilya ay nabuhay lamang dahil sa aming yaman. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbayad ng hospital bills ng nanay mo bago siya mamatay? Isang dekada na kitang pinapakain, ngunit wala kang naibigay sa amin kundi kahihiyan at isang sakiting anak. Ngayon, buntis si Sofia. Siya ang magbibigay ng tagapagmana sa pamilya Montemayor, hindi ang isang tulad mong basura." Ang sakit na nararamdaman ni Elaine ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang pisikal na bigat na dumadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa bawat paghinga. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa isang malubhang panganib. Lumingon siya kay Rafael, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol, ngunit ang asawa niya ay nanatiling tikom ang bibig, tila isang rebultong walang pakiramdam sa gitna ng kanyang pagdurusa. "Rafael, ang anak mo." "May sakit si Clara." Bulong ni Elaine, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Ngunit si Doña Liza ang sumagot. Ang kanyang boses ay mas lalong tumalas. "Dalhin mo ang batang iyon at lumayas kayo. Ayaw kong mantsahan ng inyong kamalasan ang swerteng dala ni Sofia. Ngayon din, bago ko pa ipakaladkad kayo sa mga gwardya." Sa labas ng mansyon, ang langit ay tila nakikiramay sa pighati ni Elaine. Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ay tila mga luhang bumubagsak mula sa langit, lumilikha ng isang malungkot na himig na sumasabay sa kanyang pagluha. Binuhat ni Elaine ang nanginginig na katawan ni Clara na balot lamang ng isang manipis na kumot. Ang init ng lagnat ng bata ay humahapdi sa kanyang balat, isang paalala na wala siyang ibang sandigan kundi ang kanyang sarili. Ang malakas na pagbagsak ng pintong nara ng mansyon ay nagdulot ng isang matunog na pagyanig sa buong paligid. Hudyat na ang huling pintuan ng kanyang dating buhay
ay tuluyan na ngang nagsara. Habang naglalakad siya palayo, ang bawat hakbang sa putikan ay tila pagbaon sa kanyang mga alaala. Ang lamig ng ulan ay nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit ang mas matinding ginaw ay nagmumula sa katotohanang ang taong pinakaminahal niya ang siyang nagtapon sa kanya sa gitna ng kawalan. Tumigil si Elaine sa ilalim ng isang matandang puno. Yakap ng mahigpit ang kanyang anak. Habang ang hangin ay humahampas sa kanyang basang mukha, tiningnan niya ang madilim na kalsada kung saan ang tanging liwanag ay ang kidlat na paminsan-minsang nagpapakita ng bagsik ng kalikasan. Sa gitna ng dilim at hapdi, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang iwan. Bakit sa kabila ng lahat ng aking katapatan at sakripisyo, ang tanging gantimpala ay ang itapon na parang isang basurang walang halaga sa gitna ng ganitong kalupitan? Ang bawat butil ng ulan na humahampas sa katawan ni Elaine ay tila mga karayom na nanunuot sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat paghinga ng kanyang anak na si Clara. Ang bata ay tila isang mitya ng kandilang unti-unting nauubos sa gitna ng malakas na hangin. Ramdam ni Elaine ang init ng lagnat ni Clara na tumatagos sa kanyang basang damit, isang nakapapapasong katotohanan na nagpapaalala sa kanya na wala na silang matuluyan. Sa gitna ng rumaragasang baha, pilit na humahakbang si Elaine patungo sa tahanan ni Ginang Castillo, ang matalik na kaibigan ng kanyang biyenan na madalas niyang pagsilbihan ng tsa sa mga pagtitipon sa simbahan. Gamit ang kanyang nangangatog na mga kamay, pilit niyang pinatutunog ang bakal na trangka ng gati, lumilikha ng isang matunog na pag-alingaw-ngaw na tila isang pagsamo sa gitna ng dilim. Bumukas ang bintana sa ikalawang palapag at sumilip ang mukha ng ginang. Ngunit sa halip na habag, ang makikita rito ay ang takot na mantsahan ang kanyang pangalan. Pasensya na, Elaine. Tumawag na si Doña Lisa. Ayaw naming madamay sa gulo ng pamilya niyo. Mas mabuting umalis na kayo bago pa makatawag ng pansin sa mga kapitbahay. Ang malamig na tinig ng ginang ay mas masakit pa kaysa sa ginaw ng gabi. Ang dahan-dahang pagpindot sa switch ng ilaw at ang muling paglamon ng dilim sa bintana ay tila huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Elaine. Nanghina ang kanyang mga binti at dahan-dahan siyang napaluhod sa putikan, yakap ang anak na nawalan na ng malay. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan, tahimik at walang boses na tumatangis. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit at nangungulubot na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Isang malamlam na liwanag mula sa isang maliit na bombilya ang tumanglaw sa kanyang mukha. Si Manang Rosa, ang matandang may-ari ng isang maliit na sari-sari store na madalas utangan ng pamilya Montemayor ng mga simpleng sangkap, ay nakatayo sa kanyang harap. Walang salitang binitawan ang matanda. Tanging ang mahigpit na pagkakahawak sa braso ni Elaine ang nagsilbing tulay ng kalinga. Inakay niya ang mag-ina patungo sa likod ng kanyang tindahan, sa isang maliit na kusinang amoy kahoy at pinatuyong damo. Maingat na inilapag ni Elaine ang anak sa isang papag. Kinuha ni Manang Rosa ang isang luma, ngunit malinis na tuwalya na may amoy ng sikat ng araw at sabon. Habang pinupunasan ng matanda ang basang buhok ni Elaine, ang bawat haplos ay tila gamot na nagpapahilom sa sugat ng kanyang pagkatao. Ang init mula sa maliit na kalan, kung saan nagpapakulo ng tubig si Manang Rosa, ay dahan-dahang nagpabalik ng buhay sa nanlalamig na katawan ni Elaine. Huwag kang mag-alala, iha. Dito muna kayo. Ang Diyos ay hindi natutulog, lalo na sa mga taong tapat ang puso. Bulong ni Manang Rosa habang inaabutan si Elaine ng isang baso ng mainit na tsa. Uminom si Elaine at sa bawat paglagok niya, tila nanunuot ang isang bagong klaseng determinasyon sa kanyang mga ugat. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na puno ng gasgas at putik. Sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na kusinang iyon, binuo ni Elaine ang isang panata. Hinding-hindi na niya pahihintulutan ang kahit na sino na itapak ang kanilang mga paa
sa kanyang dignidad. Hinding-hindi na siya aasa sa mga taong ang tingin sa kanya ay isang kasangkapan lamang. Habang nagbabantay sa pagtulog ni Clara, napansin ni Elaine ang malalim na pagtitig ni Manang Rosa sa kanya. Ang matanda ay tila may gustong sabihin, ngunit nag-aalangan. May naaalala lang ako sa iyong mga mata, Elaine. Simula ni Manang Rosa. May isang lalaking naka-Amerikana na dumating dito. Maraming taon na ang nakalilipas. Naghahanap siya ng isang sanggol na may tanda sa balat na hugis bituin. Ang lalaking yon, tila galing sa isang napakayamang pamilya. Kumunot ang noo ni Elaine, ang kanyang diwa ay puno ng pagtataka, ngunit ang pagod ay mas nanaig. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila may kaugnayan ito sa kanyang nakaraan na pilit ibinabaon ni Doña Liza? Kinabukasan, habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip mula sa mga ulap, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng mansyon ng mga Montemayor. Ang makintab na pintura nito ay sumasalamin sa karangyaan na kailanman ay hindi naging bahagi ng buhay ni Elaine. Isang lalaking may matikas na tindig ang lumabas mula rito. Hawak ang isang folder na may tatak ng isang tanyag na law firm. Ngunit ang kanyang pagdating ay hindi upang bisitahin si Rafael o si Doña Liza. Sino ang estrangherong ito na tila may dalang banta sa kapayapaan ng mga Montemayor? At ano ang lihim na matagal nang itinatago sa loob ng mga dingding ng mansyong yon? Ang katahimikan sa loob ng pribadong silid ni Doña Liza ay tila sadyang kumakanlong sa isang masamang balak kung saan ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng mga kurtina sa bintana. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang isang lumang kahon na gawa sa narra, ang kahong pilit na inagaw ni Doña Liza mula kay Elaine bago ito itinapon sa kalsada. Dahan-dahang iniangat ng matanda ang takip ng kahon at ang bango ng lumang papel at tuyong bulaklak ay humalo sa hangin, tila mga alaala ng nakaraang pilit niyang binubura. Sa loob ng kahon, kuminang ang isang gintong kwintas. Ang palawit nito ay may hugis ng isang sumisikat na araw, isang natatanging disenyo na nagtataglay ng crest ng makapangyarihang pamilya de la Merced. Sa tabi nito ay isang kupas na birth certificate, kung saan ang pangalan ni Elaine ay malinaw na nakasulat sa tabi ng isang pangalang matagal nang hinahanap ng buong bansa. Ang mga mata ni Doña Liza ay kuminang sa kasakiman. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang ginto. Tila hinahawakan na niya ang buong mundo. Tingnan mo ito, Sofia. Bulong ni Doña Liza habang ipinapakita ang kwintas sa babaeng nakatayo sa kanyang tabi. Ito ang susi sa lahat ng ating pangarap. Ang basurang itinapon natin ay ang nawawalang hiyas ng mga de la Merced. Si Sofia, na nakasuot ng isang mamahaling seda na tila hindi pa siya sanay dalhin, ay napasinghap. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok sa takot at pananabik. Pero tita, paano kung malaman nila? Paano kung mahanap nila ang totoong Elaine? Humalakhak ng mahina si Doña Liza, isang tunog na walang bahid ng saya kundi puno ng panlilinlang. Sino ang maniniwala sa isang palaboy? Sa isang babaeng walang kahit anong patunay sa kanyang pagkatao? Mula ngayon, ikaw na si Elaine de la Merced. Gagawin natin ito para sa kaligtasan ng pamilya Montemayor, para sa magiging anak niyo ni Rafael. Huwag kang mag-alala, Sofia. Ang utang na loob mo sa akin ay mababayaran mo kapag hawak na natin ang bilyon-bilyong ari-arian ng matandang de la Merced. Samantala, sa isang maingay at mainit na karinderya sa kabilang bahagi ng lungsod, ang buhay ay may ibang mukha. Si Elaine ay nakayuko sa harap ng isang malaking planggana ng mga maduming pinggan. Ang kanyang mga kamay ay namumula at may mga maliliit na sugat dahil sa matapang na sabon at mainit na tubig, ngunit wala siyang iniindang sakit. Ang bawat kuskus niya sa plato ay tila isang panalangin para sa kanyang anak. Lumingon siya sa maliit na mesa sa sulok kung saan nakaupo si Clara.
Ang bata ay masayang kumakain ng mainit na lugaw. Ang kanyang mga pisngi ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay. Isang maliit na piraso ng karne mula sa sariling mangkok ni Elaine ang palihim niyang inilipat sa mangkok ng anak nang hindi ito nakikita ng bata. Ang hapdi sa kanyang likod at ang pagod sa kanyang mga binti ay tila naglalaho sa tuwing makikita niya ang nangiti ni Clara. "Mami, bakit hindi ka kumakain?" tanong ni Clara habang nakatingin sa kanyang ina. Ngumiti si Elaine. Isang ngiting kahit pagod ay nagtataglay ng liwanag ng 1,000 bituin. "Busog na si Mami, anak. Ang mahalaga ay maubos mo yan para lumakas ka." Habang pinupunasan ni Elaine ang kanyang mga basang kamay sa kanyang apron, ang pintuan ng karinderya ay bumukas at ang init ng hapon ay nahalinhan ng isang kakaibang presensya. Isang lalaking nakasuot ng pormal na Amerikana na ang tindig ay nagpapakita ng awtoridad at disiplina ang pumasok sa loob. Ang kanyang mga mata na tila nakakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng iba ay naglibot sa buong silid hanggang sa huminto ito kay Elaine. Si Gabriel ito, ang abogadong kanina lamang ay nasa tapat ng mansyon ng mga Montemayor. Lumapit siya sa counter kung saan nakatayo ang may-ari ng karinderya at si Elaine. "Good afternoon." Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, tila isang mahinahong agos sa gitna ng kaguluhan. "Naghahanap ako ng impormasyon. Mayroon bang nakakita rito ng isang babaeng nagmamay-ari ng isang lumang kwintas? Isang kwintas na ang palawit ay hugis ng isang araw." Natigilan si Elaine. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng kaba. Ang kwintas na yon, ang tanging alaala ng kanyang ina na ninakaw ni Doña Liza. Bakit hinahanap ng estrangherong ito ang kanyang hiyas? At kung sasabihin ba niya ang totoo, ito ba ang magiging simula ng kanyang kaligtasan? O isa na namang patibong nawawasak sa kanyang muling pagbangon? Ang bawat tibok ng puso ni Elaine ay tila isang mabilis na paghampas ng pakpak sa loob ng kanyang dibdib nang marinig ang pagbanggit sa kwintas na hugis araw. Iyon ang tanging alaala ng kanyang ina. Ang nag-iisang bagay na nagpapatunay na hindi siya basta na lamang sumulpot sa mundo nang walang pinagmulan. Ngunit sa halip na sumagot, mabilis na tumalikod si Elaine at itinuon ang kanyang atensyon sa tumpok ng mga basang pinggan. Ang kanyang mga balikat ay nanginig sa takot na baka ang estrangherong ito ay isa sa mga tauhan ni Doña Liza na inutusan upang bawiin ang anuman ang natitira sa kanya. Napansin ni Gabriel ang biglang paninigas ng katawan ng babaeng nasa kanyang harap. Bilang isang abogado, sanay siyang magbasa ng mga kilos na hindi sinasabi ng bibig. Nakita niya ang magaspang na kamay ni Elaine na mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo, tila naghahanap ng lakas upang hindi matumba. Sa kabila ng suot nitong lumang apron at mukhang pagod, mayroong isang uri ng dangal sa tindig ng babaeng ito na hindi matatagpuan sa mga taong madalas niyang nakakasalamuha sa matataas na lipunan. "Miss, are you okay? Parang namumutla ka." Ang mahinahong tanong ni Gabriel. Humakbang siya ng kaunti palapit, ngunit nanatili ang isang magalang na distansya sa pagitan nila. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng malamig na pagdududa ni Elaine. Dahan-dahang humarap si Elaine, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang matigas na ekspresyon. "Wala akong alam sa sinasabi niyo, sir. Marami pong kwenta sa mundo. Baka nagkakamali lang kayo ng napuntahan." Tinitigan siya ni Gabriel ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa sa halip na paghuhusga. "I'm Gabriel, a lawyer. I am looking for the rightful owner of that necklace for a very important reason. Kung may alam ka, I can offer a reward. Malaking tulong ito para sa pamilya mo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elaine. Ang salitang pabuya ay tila isang insulto sa kanyang nararamdaman. Para sa kanya, ang kwintas na yon
ay hindi katumbas ng anumang halaga ng pera. Ito ay ang kanyang kaluluwa. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera, attorney. At hindi lahat ng tulong ay kailangan ko. Pasensya na po, marami pa akong gagawin. Habang pabalik si Elaine sa kusina, nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang kupas na panyo na may burdang maliit na bituin sa sulok. Bago pa man siya makahakbang ng malayo, yumuko si Gabriel at pinulot ito. Sa halip na tawagin siya ng malakas, lumapit ang binata at dahan-dahang inabot ang panyo. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagkalapit, ngunit hindi nagdikit. Isang sandali ng tahimik na pagkilala na nagdulot ng isang kakaibang kuryente sa hangin. Nalaglag mo, simpleng sabi ni Gabriel. Mayroong kakaibang respeto sa kanyang mga mata na nagpahinto sa mundo ni Elaine sa loob ng ilang segundo. Sa loob ng maraming taon, sa ilalim ng pamumuno ni Doña Liza, nakalimutan na ni Elaine kung paano tratuhin bilang isang tao. Ang simpleng pag-abot ng panyo ay tila isang pagkilala sa kanyang pagkatao na matagal nang ibinaon ng pang-aapi. Salamat! Bulong ni Elaine bago mabilis na naglakad palayo. Tinulungan niya pa rin ang binata sa pamamagitan ng pagtuturo sa direksyon ng lumang ampunan na malapit sa palengke, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling sarado. Nang matapos ang kanyang shift, nagmamadaling umuwi si Elaine bitbit ang ilang piraso ng tinapay na ibinigay ng may-ari ng karinderya. Ngunit habang papalapit siya sa maliit na sari-sari store ni Manang Rosa, ang kanyang kaba ay napalitan ng matinding takot. Ang katahimikan sa paligid ay tila nagbabala ng isang masamang balita. Ang mga basag na bote ng soft drinks ay nakakalat sa semento, tila mga kristal na sumasalamin sa nagliliyab na galit ng mga taong sumira nito. Ang mga dilata at sako ng bigas ay nagkalat sa putikan, at ang maliit na tindahan na nagsilbing kanlungan nila ay tila dinurog ng isang malakas at walang awang puwersa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elaine si Manang Rosa na nakaupo sa sahig, umiiyak habang yakap ang kanyang binti na may bakas ng pagkakaladkad. Elaine, ang anak mo. Ang nangangatog na boses ng matanda ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Elaine. Lumingon si Elaine sa loob ng kusina, ngunit ang maliit na papag kung saan madalas matulog si Clara ay wala na ang kanyang anak. Ang tanging naiwan ay ang maliit na manika ni Clara na nakahandusay sa sahig, tila isang piping saksi sa isang karahasang hindi kayang bigkasin ng bibig. Ang malamig na hangin ay pumasok sa wasak na dingding, dala ang isang mensahe na alam ni Elaine kung kanino nanggaling. Sino ang may gawa nito sa isang matandang walang kalaban-laban? At nasaan ang kanyang anak sa gitna ng nagbabadyang panganib na muling sumibol mula sa anino ng mga Montemayor? Ang bawat hininga ni Elaine ay tila isang kapirasong salamin na humihiwa sa kanyang lalamunan habang nakatingin sa bakanteng papag kung nasaan dapat ang kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng wasak na kusina ni Manang Rosa ay mas nakatitigig kaysa sa anumang ingay. Isang uri ng katahimikan na nagbabadya ng isang malubhang trahedya. Hawak ni Elaine ang maliit na manika ni Clara. Hinihigpitan ang kapit dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tila ba sa pamamagitan ng pagkapit na yon ay maibabalik niya ang init ng katawan ng kanyang anak. Isang matikas, ngunit mapanuyang anino ang bumalot sa pintuan ng nasirang tindahan. Hindi ito si Rafael, kundi si Attorney Villong, ang kanang kamay ni Doña Liza na bihasa sa paglilinis ng mga duming iniwan ng pamilya Montemayor. Ang pagtapak ng kanyang mamahaling sapatos sa mga basag na bote ay lumikha ng isang malutong na pagtunog, tila bawat hakbang niya ay pagdurog sa natitirang lakas ni Elaine. Huwag kang mag-alala, Elaine. Ligtas ang bata sa mansyon. Ang tinig ng abogado ay tila isang malamig na agos ng tubig na nagpapatigas sa dugo ni Elaine. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng maruming mesa. Inutusan ako ni Doña Liza na iparating sa iyo ang katotohanan. Wala kang trabahong disente. Wala kang sariling tahanan.
At ngayon, nakatira ka pa sa isang lugar na hindi ligtas para sa isang bata. Ayon sa batas, maaari naming patunayan na ikaw ay isang unfit mother. Gumuho ang mundo ni Elaine. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na nagpabaling sa kanyang muka sa katotohanang binuo ng kanyang mga kaaway. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, isang uri ng pangangatog na hindi kayang pigilan ng anumang kumot. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng sakit, ngunit walang luhang lumabas. Tanging ang malalim na pait ng kawalan ng katarungan ang nanatili. Ngunit bago pa man makapagsalita si Attorney Villon ng isa pang insulto, isang boses ang pumutol sa mabigat na atmosphere. Sa tingin ko ay nagkakamali ka ng binabasang batas, Attorney. Si Gabriel ay nakatayo sa labas, hawak ang isang mamahaling ballpen na naiwan niya kanina sa karinderya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kapayapaan, ngayon ay naglalayab sa isang tahimik na galit. Humakbang siya papasok, ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa pagitan ni Elaine at ng panganib. I am Attorney Gabriel de la Merced. Ang pagpapakilala niya ay tila isang deklarasyon ng digmaan na binalot sa tilang seda. Ang pilit na pagkuha sa isang bata ng walang court order ay itinuturing na kidnapping, gaano man kayaman ang iyong kliyente. At ang pananakit sa isang matanda at pagwasak sa ari-arian ng iba, I believe those are criminal offenses that your firm wouldn't want to be associated with. Nakita ni Elaine kung paano nagbago ang ekspresyon ni Attorney Villon. Ang kayabangan nito ay napalitan ng isang hindi komportableng pag-iwas ng tingin. Matapos ang ilang sandali ng tensyon, mabilis na kinuha ng abogado ang kanyang folder at lumabas. Tila isang asong bahag ang buntot nang mawala ang panganib. Ang matikas na tindig ni Elaine ay dahan-dahang bumigay. Napaupo siya sa sahig at doon ay kumawala ang mga luhang matagal na niyang kinikimkim. Ang bawat hagulgol niya ay tila isang paghuhugas sa lahat ng dumi at hirap na dinanas niya mula nang palayasin siya sa mansyon. Hindi siya nag-iisa sa dilim. Naramdaman niya ang marahang paglapit ni Gabriel. Inabot ng binata ang kanyang panyo, isang simpleng piraso ng tela na amoy malinis na kakahuyan at katatagan. Hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip, umupo siya sa isang lumang bangko sa tabi ni Elaine. Pinanatili ang isang magalang na distansya, ngunit sapat na malapit upang iparamdam na naroon siya. Ang init ng kanyang presensya sa tahimik na gabi ay tila isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Pinagmasdan ni Elaine ang panyo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking bago pa lamang niyang kilala, ngunit tila siya lang ang nakakita sa kanyang tunay na halaga. Bakit niyo po ito ginagawa? Wala akong maibabayad sa inyo. Tumingin si Gabriel sa malayo, sa mga bituin na tila mga sulo sa gitna ng kadiliman. Minsan, ang paggawa ng tama ay hindi nangangailangan ng bayad, Elaine. Kailangan lang ng isang pusong tumitibok para sa katarungan. Habang ang gabi ay lumalalim, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Elaine na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa ibang paraan. Sino nga ba talaga ang lalaking ito na handang itaya ang kanyang pangalan para sa isang babaeng hindi niya naman kaano-ano? At sa kabila ng lahat ng sakit, bakit tila sa isang iglap ay nakaramdam siya ng isang kakaibang kapanatagan sa piling ng isang estranghero? Ang bawat sulok ng marangyang opisina ni Gabriel ay tila nababalot ng isang hindi komportableng lamig. Sa kabila ng dapit-hapong sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana. Sa gitna ng silid, nakaupo si Sofia na nakasuot ng isang mamahaling damit na kulay asul. Ang kanyang mga kuko ay bagong linis at ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos. Tila isang tunay na donya. Ngunit sa likod ng makapal na make-up, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin sa gintong kwintas na nasa ibabaw ng mesa. Sa tabi niya,
Si Doña Liza ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang muka ay puno ng isang mapagkunwaring kagalakan. Attorney, gaya ng sinabi ko sa inyo, ito ang tunay na Elaine. Ang nawawalang apo ni Don Dela Merced. Ang lahat ng hirap na dinanas niya sa labas ay tapos na. Salamat sa Diyos at nahanap namin siya. Ang boses ng matanda ay tila isang malambing na kanta. Ngunit para kay Gabriel, ito ay tila isang sintonadong himig na pilit na iniaakma sa pandinig. Tiningnan ni Gabriel si Sofia, isang matagal at mapanuring titig na nagpadama sa babae ng isang uri ng pagkahubad sa harap ng katotohanan. I see? Ang tipid na sagot ng abogado habang dahan-dahang itinatabi ang mga dokumento. But Miss Elaine, I noticed in the medical records from the orphanage that the child had a very humble and reserved personality. Parang ang bilis yata ng pagbabago mo mula sa pagiging isang ulila patungo sa pagiging ganito kagarbo. Isang mabilis na pag-irap ang kumawala kay Sofia. Isang kilos na hindi mo aasahan mula sa isang taong dumaan sa matinding hirap. You know, attorney, people change when they finally get what they deserve. Ayoko na ring maalala ang paghihirap ko noon. I just want to focus on my future and the Dela Merced legacy. Is that too much to ask? Ang kanyang taglish ay puno ng pagyayabang. Tila ba ang bilyon-bilyong ari-arian ay hawak na niya sa kanyang mga palad. Sa kabilang bahagi ng lungsod, malayo sa karangyaan at lamig ng aircon, ang totoong Elaine ay nakaupo sa isang maliit na bangko sa ilalim ng isang malamlam na bumbilya. Ang kanyang mga daliri, na may mga bakas pa ng magaspang na trabaho, ay dahan-dahang bumubuklat sa mga pahiina ng isang makapal na libro ng batas na ipinahiram ni Gabriel. Ang bawat salita ay tila isang sandata na kanyang pinatatalas, isang paraan upang bawiin ang kustodya ni Clara at ang kanyang sariling dangal. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila isang saksi sa kanyang determinasyon. Hindi na siya ang babaeng iyon na madaling takutin o paikutin. Ang sakit ng pagkakanulo ni Rafael at ang kalupitan ni Doña Liza ay naging panggatong sa isang apoy na hindi na muling mamamatay. Hinding-hindi ko hahayaang manalo sila, bulong ni Elaine sa sarili, habang ang anino ng kanyang kamay sa dingding ay tila isang mandirigmang handang sumabak sa digmaan. Bumalik ang eksena sa opisina ni Gabriel. Napansin ng abogado kung paano hawakan ni Sofia ang isang kristal na baso ng tubig. Mayabang, walang ingat, at tila walang pagpapahalaga sa mga bagay na hindi kanya. Taliwas ito sa maingat at magalang na pagkilos ng babaeng server na nakilala niya sa karinderya. May isang lamat sa kwento ni na Doña Liza na hindi maipaliwanag ng anumang pekeng dokumento. Attorney, kailan ba mapipirmahan ang mga papeles? Ang naiinip na tanong ni Doña Liza, ang kanyang mga daliri ay marahang tinatapik ang gilid ng kanyang bag. Isang kilos na nagpapakita ng kanyang pagmamadali. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Tumayo siya at inayos ang kanyang Amerikana. Actually, may huling step pa tayo para sa beripikasyon. Inanyayahan ko ang Mother Superior ng lumang ampunan sa labas ng lungsod. Gusto niyang makita ang apo ni Don Dela Merced bago nating ituloy ang legal transfer. Nakita ni Gabriel ang biglang paninigas ng balikat ni Sofia at ang bahagyang pagkaputla ni Doña Liza. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat, tila isang unos na nagbabadyang sumabog. Bukod doon, pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang hatol na hindi mababali. Doon din tayo magkikita-kita bukas ng umaga. May isang mahalagang testigo rin akong inimbitahan na nandoon ngayon para kumuha ng tulong para sa kanyang anak. Habang papalabas ang mga kontrabida, naiwan si Gabriel na nakatingin sa labas ng bintana. Alam niyang sa ampunang iyon magtatagpo ang lahat ng mga kasinungalingan at ang tanging katotohanan. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanya ay hindi kung sino ang nagsasabi ng totoo, kundi kung handa na ba si Elaine na harapin ang mga demonyo ng kanyang nakaraan sa harap ng lahat.
Ang amoy ng luma at tuyong kahoy na hinaluan ng bahagyang samyo ng insenso ay nanunuot sa bawat sulok ng lumang ampunan ng San Jose. Sa loob ng maliit at madilim na opisina ng Mother Superior, nakatayo si Elaine. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang bag na tila doon niya kinukuha ang natitirang lakas ng kanyang loob. Narito siya upang hanapin ang huling piraso ng kanyang pagkakakilanlan, ang baptismal certificate ni Clara na kailangan para sa legal na kinabukasan ng bata. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa Nara ay lumilikha ng marahang pag-inggit ng kahoy. Tila ang mismong gusali ay nakikiramay sa kanyang mabigat na nararamdaman. Bago pa man makalabas ang Mother Superior upang iabot ang dokumento, ang marangyang tunog ng mga gulong ng sasakyan na dumaraan sa mga graba sa labas ay pumutol sa katahimikan. Ang pamilyar at masangsang na amoy ng mamahaling pabango ni Doña Liza ay tila isang lason na dahan-dahang kumalat sa hangin. Naramdaman ni Elaine ang panlalamig ng kanyang mga daliri at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Sa isang iglap, mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking aparador ng mga lumang libro. Pinipigilan ang bawat hininga upang hindi malaman ang kanyang presensya. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Narinig ni Elaine ang boses ni Doña Liza, ang boses na punong-puno ng pagkukunwari at tamis, na tila ba ang matanda ay isang santa. Attorney Gabriel, look at this place. Dito nagsimula ang lahat ng hirap ni Elaine de la Merced bago siya napunta sa pangangalaga ng pamilya Montemayor. It is so heartbreaking to be back here, isn't it, Sofia? Yes, tita. I can feel the sadness of my childhood here. Ang sagot ni Sofia na may halong pilit na paghikbi. Ang kanyang taglish ay tila isang insulto sa bawat sakripisyong dinanas ni Elaine sa loob ng mga dingding na yon. Attorney, siguro naman with this visit, we can finalize the heritage papers. I want to honor my grandfather's wish immediately. Nanigas ang buong katawan ni Elaine mula sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat salita ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa kanyang puso. Ang pangalan niya, ang kanyang nakaraan, at ang kwintas na hugis araw na narinig niyang binanggit ni Gabriel ay pilit na inaangkin ng iba. Naranasan niya ang ikatlong bugso ng pagkakanulo. Hindi lamang ang kanyang asawa ang kinuha sa kanya, kundi pati na ang kanyang buong pagkatao at ang kinabukasang dapat ay para sa kanyang anak. Ang sakit ay tila isang dambuhalang alon na tumatama sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa bawat paglunok niya ng laway. Dahil sa matinding panginginig at galit, hindi napansin ni Elaine na ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang nakausling pako sa gilid ng aparador. Ang matalim na bakal ay dahan-dahang bumaon sa kanyang palad. Ngunit hindi siya gumalaw o dumaing. Ang bawat patak ng dugo na dahan-dahang gumuguhit sa kanyang balat ay tila naging simbolo ng kanyang panunumpa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagmakaawa, ngayon ay naging kasing talim ng kidlat sa gitna ng unos. Ang bawat pangaapi at kasinungalingan ay naging panggatong sa isang apoy na ngayon ay nagsisimula ng magliyab sa kanyang kaluluwa. Nang lisanin ng grupo ang silid, nanatili si Elaine na nakatayo sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, ngunit sa pagpihit niya upang lumabas, ang pinto ng aparador ay dahan-dahang bumukas ng higit pa sa inaasahan niya. Doon, sa tapat ng pintuan, ay nakatayo si Gabriel. Hindi sumama ang abogado sa pagbaba ni na Doña Liza. Nanatili siya sa loob, tila may hinahanap na katotohanang hindi kayang ibigay ng mga dokumento. Ang bawat segundo ng kanilang pagtititigan ay tila isang oras ng pag-uusap na walang boses. Nakita ni Gabriel ang duguang palad ni Elaine at ang nag-aalab na puot sa kanyang mga mata na balot ng dignidad. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malakas na sigaw ng katotohanan
na hindi na kayang itago ng anumang balat-kayo. Dahan-dahang lumapit si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng isang hindi maipaliwanag na halo ng paghanga at paghingi ng tawad. Alam ko ang bawat kilos ng isang nagpapanggap at alam ko rin ang tingin ng isang taong tunay na nasasaktan. Ang mahina niyang bulong na tila isang hangin na nanunuot sa pandinig ni Elaine. Ikaw ang totoong nagmamay-ari ng kwintas na hugis araw, hindi ba? Ang katahimikan sa loob ng pribadong opisina ni Gabriel ay tila isang malambot na kumot na nagbibigay proteksyon sa pagod na diwa ni Elaine, malayo sa mapanghusgang mundo sa labas. Ang bawat paghinga ni Elaine ay mabigat pa rin. Dala ang pait ng mga nasaksihan niya sa ampunan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa sa dilim. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang isang maliit na first aid kit at lumapit sa kanya. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat na tila bahawak niya ang isang napakahalagang hiyas na madaling mabasag. Hayaan mong tulungan kita, Elaine. Ang mahinahong tinig ni Gabriel ay tila isang haplos sa sugatang puso ng babae. Maingat niyang hinawakan ang duguang palad ni Elaine upang linisin ang sugat na iniwan ng pako. Ang init ng mga kamay ni Gabriel laban sa nalamigang balat ni Elaine ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam. Isang uri ng kuryente na hindi nakapapaso, kundi nagbibigay ng kapanatagan. Sa loob ng maraming taon ng pagsasama nila ni Rafael, nakalimutan na ni Elaine kung paano ang tunay na alagaan nang walang hinihinging kapalit. Habang nililinis ni Gabriel ang kanyang sugat, nagsimulang dumaloy ang mga salita mula sa mga labi ni Elaine na tila isang baha na matagal nang kinulong ng dam. Ikinuwento niya ang lahat, ang bawat gabi ng pagtitiis sa ilalim ng malupit na pamumuno ni Doña Liza. Ang walang katapusang gaslighting na nagparamdam sa kanya na siya ay walang kwenta. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pananahimik at pagkakanulo ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat alaala ng pang-aabuso at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng puot na pilit niyang itinatago. Inisip ko noon na kung magtitiis ako, kung ibibigay ko ang lahat ng utang na loob ko sa kanila, tatanggapin din nila ako. I was so naive, Gabriel. I thought love and sacrifice were enough to keep a family together. Bulong ni Elaine habang ang isang luhang hindi na mapigilan ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Sa halip na magduda o magtanong ng higit pa, lumingon si Gabriel sa kanya at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. You don't have to apologize for having a kind heart, Elaine. Ang pagkakamali ay nasa kanila dahil inabuso nila ang kabutihang hindi nila kailanman deserve. Dahan-dahang ipinatong ni Gabriel ang kanyang malaking kamay sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Elaine, isang tahimik na pangako ng katapatan. I believe you. And I will help you take back everything they stole from you. Sa sandaling iyon, ang silid ay binalot ng isang mainit na atmosfera ng pagtitiwala. Ipinakita ni Gabriel kay Elaine ang mga lumang larawan at records ng totoong pamilya de la Merced. Nang makita ni Elaine ang mukha ng kanyang lolo na si Don de la Merced, naramdaman niya ang isang matinding koneksyon, isang tawag ng dugo na hindi kayang burahin ng anumang pekeng dokumento. Ngunit alam ni Gabriel na ang katotohanan ay kailangang balutin ng talino. Hindi sapat ang basta sumigaw sa publiko. Kailangan nilang gumawa ng isang legal na patibong na hindi matatakasan ni na Doña Liza at Sofia. Kailangan nating maghintay ng tamang pagkakataon. Hahayaan nating isipin nilang nanalo na sila hanggang sa sila mismo ang magbigay sa atin ng ebidensyang wawasak sa kanila. Ang paliwanag ni Gabriel, ang kanyang boses, ay puno ng mapagpasyang awtoridad. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng mansyong Montemayor, na dati ay puno ng tawanan ni Elaine, ang katahimikan ay tila isang mabigat na parusa para kay Rafael. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang dating kama. Hawak ang isang lumang diary na natagpuan niya sa ilalim ng mga gamit
na hindi na isama ni Elaine. Ang bawat pahinang binubuklat niya ay naglalaman ng mga panalangin ni Elaine para sa kanyang kalusugan, ang mga pangarap nito para sa kanilang pamilya, at ang mga lihim na sakit na tiniis nito para lamang hindi siya mabagabag. Ang bawat salita sa diary ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa konsensya ni Rafael. Napansin niya ang mga mantsa ng tuyong luha sa mga pahina kung saan isinulat ni Elaine ang tungkol sa kanyang kalungkutan. Sa labas ng silid, naririnig niya ang malakas at aroganteng boses ni Sofia na naguutos sa mga katulong. Isang tunog na dati ay inaakala niyang kailangan niya, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang sa kanya ng pagkasuklam. Isang malalim na pagsisisi ang nagsisimulang gumapang sa kanyang puso. Isang uri ng sakit na hindi kayang pawiin ng anumang yaman. Nagsisimula na bang magising ang budhi ni Rafael sa gitna ng kanyang pagkakamali? O huli na ang lahat para sa isang lalaking hinayaang mawasak ang tanging babaeng tunay na nagmahal sa kanya? Habang hawak ni Gabriel ang kamay ni Elaine, sa kabilang panig ng lungsod, isang tanong ang naiwan sa hangin. Sapat ba ang pagsisisi upang bayaran ang isang pusong binalot na ng yelo at puot? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Montemayor ay tila unti-unting nilalamon ng isang hindi maipaliwanag na lamig. Isang uri ng katahimikan na hindi nagbibigay ng kapayapaan kundi ng panganib. Sa loob ng malawak na sala, ang bawat hakbang ni Sofia sa makintab na sahig ay tila pagtapak sa dangal ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na kulay ginto, habang ang kanyang mga daliri ay abala sa paglalaro sa mga diamanteng hikaw na binili gamit ang pera ng pamilya Montemayor. Pera na dapat ay para sa pagpapagamot ni Clara. Tita Liza, stop telling me how to act in front of the press. Ako na ang Dela Merced ngayon. Hindi ba? I know how to handle my own image. Ang aroganteng turan ni Sofia habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa malaking salamin. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagiging mapagkumbaba. Pinalitan na ito ng isang uri ng kapangyarihang ninakaw lamang. Ang mukha ni Doña Liza ay namula sa matinding pagtitimpi. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa sandalan ng kanyang upuang nara hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Huwag kang mapagmataas, Sofia. Mataas, Sofia. Tandaan mo kung sino ang kumuha sa iyo mula sa putikan at nagbihis sa iyo upang magmukhang tao. Kung kaya kitang gawing reyna, kaya rin kitang ibalik sa pagiging basura sa isang iglap lamang. Tumalikod si Sofia at isang mapanghamong na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Try it, tita. Pero tandaan mo kapag bumagsak ako, kasama kitang lulubog sa kulungan dahil sa identity theft na ikaw ang nagplano. We are in this together, so you better treat me with respect. Ang pagtatalo ng dalawang babae ay tila isang labanan ng dalawang linta na pilit na sumisipsip sa dugo ng isa't isa. Sa kabilang dako, mula sa anino ng pasilyo, pinapanood ni Rafael ang lahat. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag sa bawat katotohanang natutuklasan niya. Napagtanto niya na si Sofia, ang babaeng akala niya ay mas karapat-dapat kaysa kay Elaine, ay isa palang halimaw na walang ibang mahal kundi ang sarili nito. Nakita rin niya ang mga mensahe sa cellphone ni Sofia, mga pakikipag-ugnayan sa mga mayamang politiko at negosyante na tila mas nakahihigit sa kanya. Para kay Sofia, si Rafael ay isa lamang hagdan na tapos na niyang gamitin. Dahan-dahang pumasok si Rafael sa kanilang dating silid ni Elaine. Ang silid ay malinis, ngunit ito ay walang buhay. Lumapit siya sa kama at kinuha ang lumang unan na madalas gamitin ni Elaine. Inilapit niya ito sa kanyang mukha at huminga ng malalim. Ang amoy ng sampagita at ang banayad na samyo ng pagmamahal ni Elaine ay naroon pa rin, tila isang multo na tumatangging umalis. Sa sandaling iyon, ang lamig ng mansyon ay tila nanuot sa kanyang mga buto. Nare-realize niya
kung gaano kasingning ang buhay nang naroon pa ang kanyang asawa at kung gaano kadilim ang mundo ngayong tanging mga kasinungalingan na lamang ang natira sa kanya. Dala ng matinding pagsisisi, sinimulan ni Rafael na hanapin si Elaine. Nagmaneho siya patungo sa mga pinakamahihirap na bahagi ng lungsod, sa mga squatters area kung saan ang bawat sulyap ng mga tao ay tila isang paratang sa kanyang karangyaan. Nakita niya ang mga batang naglalaro sa kanal, ang mga inang naglalaba sa gilid ng kalsada, at ang mga pamilyang nagsisiksikan sa maliliit na barong-barong. Ang bawat eksenang nakikita niya ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Doon ba niya itinapon ang kanyang asawa at anak? Nagtanong-tanong siya sa bawat sulok. Ipinapakita ang lumang larawan ni Elaine, ngunit tanging iling at mapanuring tingin ang kanyang natatanggap. Ang lungsod ay tila sadyang itinatago ang babaeng minsan niyang ipinagkanulo. Ang pagod sa kanyang katawan ay hindi mapapantayan ng pagod sa kanyang budhi. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw sa kanya na ang kapatawaran ay isang bundok na hindi niya kailanman kayang akyatin. Pag-uwi niya sa mansyon, nadatnan niya si Doña Liza na mag-isang nakaupo sa dilim ng library. Tanging ang liwanag ng kanyang cellphone ang tumatanglaw sa kanyang nangangatal na mukha. Ang matanda ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang paghinga ay mabilis at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa takot. "Mama, anong nangyayari?" tanong ni Rafael, ngunit hindi siya pinansin ng ina. Sa screen ng cellphone ni Doña Liza, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang nakasulat. Ang bawat letra ay tila isang hatol na nagpapahinto sa tibok ng kanyang puso. "Alam ko kung sino ang totoong Elaine de la Merced. Alam ko ang bawat detalye ng inyong panlilinlang. Ang bawat lihim na ibinaon nyo ay dahan-dahan ng umaahon. Humanda kayo, dahil ang tunay na tagapagmana ay hindi nahihingi ng awa." Sino ang nagpadala ng mensaheng ito na tila isang huling babala bago ang pagguho ng kanilang binuong palasyo ng kasinungalingan? Habang ang takot ay lumalamon kay Doña Liza, sa kabilang dako ng lungsod, isang bagong umaga ang naghihintay para kay Elaine. Isang umagang hindi na magiging kasing dilim ng kahapon. Ang bawat nagniningning na bintana ng Marangyang Hotel kung saan ginaganap ang charity gala ay tila mga mapanuyang mata na nakatingin sa mababang kalagayan ni Elaine. Sa loob ng silid, ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang samyo ng imported na alak ay sapat na upang malunod ang sino mang hindi sanay sa ganitong uri ng rangya. Ngunit si Elaine, na nakasuot ng uniforme ng isang server at may itim na maskara na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha, ay walang ibang nararamdaman kundi ang bigat ng kanyang misyon. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling, isang pagsubok sa kanyang tatag at paninindigan. Bit-bit ang isang tray ng mga kristal na baso. Dahan-dahang lumibot si Elaine sa gitna ng mga nagtatawa ng elitista. Sa isang sulok, nakita niya si Rafael. Ang dati niyang asawa ay tila isang anino ng kanyang dating sarili. Kahit nakasuot ng mamahaling Amerikana, ang kanyang mga mata ay walang buhay at tila laging may hinahanap sa malayo. Nang lumapit si Elaine upang mag-alok ng inumin, ang mga daliri ni Rafael ay bahagyang dumapo sa tray. At sa isang sandali, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa babae. Naramdaman ni Elaine ang matinding pagnanais na sumigaw, na ipakita ang kanyang mukha at isumbat ang lahat ng sakit. Ngunit pinanatili niyang matigas ang kanyang mga bisig at nakayuko ang kanyang ulo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit hindi siya natinag. Nilampasan niya ang lalaking minsan niyang minahal nang higit sa kanyang buhay nang walang kahit isang salita. Nagpatuloy si Elaine patungo sa ladies' lounge, kung saan alam niyang naroon si Sofia.
Sa loob ng silid na puno ng ginto at mga salamin, nakita niya ang babaeng umagaw sa kanyang buhay na abalang nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng isang malaking vanity mirror. Ang bawat kilos ni Sofia ay puno ng pagyayabang. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang buhok ay gawa sa purong ginto. Nang lumabas si Sofia upang makipag-usap sa isang kaibigan, mabilis na pumasok si Elaine. Gamit ang nanginginig na mga daliri, kinuha niya ang suklay na naiwan ni Sofia sa ibabaw ng marmol na lamesa. Maingat niyang binunot ang ilang hibla ng buhok at inilagay ito sa isang maliit na plastic sachet na itinago niya sa loob ng kanyang apron. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihintay hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Doña Liza ang pumasok, ang kanyang tindig ay tila isang reynang walang trono ngunit puno ng kamandag. Tinitigan niya si Elaine mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri, tila ba ang presensya ng isang server sa silid na yon ay isang malaking mantsa sa kanyang dangal. Huwag kang tatanga-tanga riyan, server. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok dito bago pumasok ang mga panauhin. Ang mga tulad nyo ay hindi dapat nagtatagal sa mga ganitong lugar. Ang kanyang boses ay tila isang latigo na humahampas sa balat ni Elaine. Nanatiling nakayuko si Elaine, pinipigilan ang bawat emosyon na gustong kumawala. Ang bawat insulto ng matanda ay naging panggatong lamang sa kanyang determinasyon na tapusin na ang lahat ng ito. Matapos ang misyon, mabilis na lumabas si Elaine sa likurang bahagi ng hotel. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila isang gamot na nagpalamig sa kanyang nagbabagang pakiramdam. Sa dilim ng parking lot, naghihintay ang isang itim na sasakyan. Bumukas ang binto at lumabas si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na hinaluan ng paghanga nang makitang ligtas si Elaine. Walang imik na iniabot ni Gabriel ang isang basong tubig sa babae. Ang bawat lagok ni Elaine ay tila nagpabalik ng kanyang hininga na tila ba matagal niyang pinigil sa loob ng gala. Nakuha mo ba? Ang mahinahong tanong ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapo sa balikat ni Elaine, isang banayad na haplos na nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Tumango si Elaine at inabot ang sachet. Ito na ang katapusan ng kanilang mga kasinungalingan, Gabriel. Sa loob ng sasakyan, habang binubuksan ni Gabriel ang isang envelope na naglalaman ng paunang resulta mula sa laboratorio, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin. Tinitigan ni Gabriel ang dokumento at isang seryosong ekspresyon ang bumalot sa kanyang mukha. Ang DNA ay tugma, Elaine. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng pamilya de la Merced. Isang luhang hindi na mapigilan ang dahan-dahang gumuhit sa pisngi ni Elaine, ngunit ang sandali ng kanilang tagumpay ay naputol ng marinig ang isang balita mula sa radyo ng sasakyan. Isang malaking anunsyo ang ginawa mula sa loob ng gala. Sa susunod na gabi, ipapakasal na si Sofia sa isang makapangyarihang politiko upang selyuhan ang alyansa ng mga Montemayor at sa parehong gabi ay formal na pipirmahan ang deed of transfer ng lahat ng ari-arian ng mga de la Merced. Ang oras ay tila isang mabilis na agos na hindi na mapipigilan. Ang bawat sandali ay nagiging mas mahalaga kaysa sa ginto. Magagawa kaya ni Elaine at Gabriel na pigilan ang malaking pandaraya bago tuluyang makuha ng mga linta ang kayamanang hindi sa kanila, o mahuhuli na ba ang lahat para sa katarungang matagal nang ipinagkait? Ang gabi bago ang nakatakdang pagguho ng mga kasinungalingan ay binalot ng isang kakaibang katahimikan, isang uri ng kapayapaang tila nagbababala ng isang malakas na unos. Sa loob ng ligtas na tahanang ibinigay ni Gabriel, pinagmamasdan ni Elaine ang kanyang anak na si Clara habang mahimbing itong natutulog. Ang bawat mahinahon at pantay na paghinga ng bata ay tila isang himig na nagpapahilom sa mga sugat ng nakaraan ni Elaine. Dahan-dahang hinaplos ng ina ang malambot na buhok ng anak. Dinaramdam ang kawalan ng lagnat na dati ay nagpahirap sa musmos na katawan nito. Sa sandaling iyon, binuo ni Elaine ang isang huling pangako.
na pagkatapos ng susunod na araw, ang dilim ng kanilang pagtatago ay tuluyan ng mapapalitan ng liwanag ng katarungan. Hindi makatulog si Elaine dahil sa halo-halong emosyon, kaya dahan-dahan siyang lumabas patungo sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang balat, dala ang bango ng mga basang dahon at ang katahimikan ng malalim na gabi. Doon ay nadatnan niya si Gabriel na nakatayo, nakatanaw sa malayo kung saan matatagpuan ang mga ilaw ng lungsod. Ang tindig ng lalaki ay tila isang matatag na pader na handang sumalo sa anumang bigat na darating. Nang mapansin ni Gabriel ang presensya ni Elaine, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ekspresyong tila nagsasabing, hindi kailangan ng maraming salita upang magkaintindihan. Hindi ka rin makatulog? Ang mahinahong tanong ni Gabriel. Lumapit siya ng kaunti, sapat lamang upang maramdaman ni Elaine ang init ng kanyang presensya. Ngunit nananatili ang paggalang sa pagitan nila. Masyadong maingay ang isip ko, attorney. I can't believe that tomorrow, everything will change. Ang sagot ni Elaine habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahawak sa rehas ng balkonahe. Tinitigan siya ni Gabriel ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tila nagnanais na basahin ang bawat lihim na nakatago sa puso ng babae. I have to ask this, Elaine. Before everything becomes official tomorrow, do you still feel something for him? Para kay Rafael. Isang mapait ngunit payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elaine. Tumingala siya sa buwan, tinitingnan ang tanging liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang pag-ibig ko kay Rafael ay namatay kasabay ng ulan noong gabing pinalayas niya kami. Ang tanging natira sa akin para sa kanya ay ang awa dahil sa kanyang kaduwagan at ang matinding pangangailangan na mabigyan ng hustisya ang anak ko. There's no turning back, Gabriel. Wala na akong nararamdaman kundi ang kagustuhang maging malaya. Naramdaman ni Elaine ang dahan-dahang paglapit ni Gabriel. Sa unang pagkakataon, hindi lamang ang presensya nito ang naramdaman niya, kundi ang tibok ng puso nito na tila sumasabay sa kanya. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang mga daliri ni Elaine. Ang bawat haplos nito ay tila isang gamot na nagbubura sa bawat hapdi ng mga sampal at insultong natanggap niya noon. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha at sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan, idinampi niya ang isang banayad na halik sa noo ni Elaine. Ang halik na yon ay hindi puno ng pagnanasa, kundi isang banal na pangako ng proteksyon, paggalang at isang bagong simula na puno ng pag-asa. Matulog ka na, Elaine. Bukas, sisiguraduhin kong ang bawat luha na ibinuhos mo ay magiging pundasyon ng iyong bagong palasyo. Ang bulong ni Gabriel na tila isang panalangin dinala ng hangin. Nang bumalik si Elaine sa loob, ramdam niya ang isang uri ng kapanatagan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay hindi na nanginginig sa takot, kundi tumitibok na para sa isang kinabukasan kung saan siya na ang may hawak ng manibela. Ngunit habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisikat kinabukasan, ang eksena ay mabilis na lumipat sa mansyon ng mga Montemayor. Doon, si Doña Liza ay abala sa pagsuot ng kanyang pinakamahal na alahas. Ang bawat diamante ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang kanyang mukha ay puno ng isang ngiting mapanira habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Sa kabilang silid, si Sofia ay nagsisimula nang isuot ang kanyang pangkasal na gown. Ang bawat tahi nito ay gawa sa kasinungalingan at nakaw na yaman. Ang buong mansyon ay puno ng paghahanda para sa grand gala na gaganapin sa gabi. Isang pagtitipon na inaakala nilang magiging rurok ng kanilang tagumpay. Magagawa kaya ni Elaine na panindigan ang kanyang katapangan sa harap ng mga taong minsang bumasag sa kanyang kaluluwa? O ang takot ba ng nakaraan ay muling hahadlang sa kanyang paghakbang patungo sa katarungan? Sa bawat patak ng oras, ang kapalaran ng dalawang pamilya ay dahan-dahan
nang nagtatagpo sa isang huling paghaharap na wawasak sa lahat ng balat kayo. Ang malawak na bulwagan ng mga De La Merced ay tila isang dagat ng nagniningning na mga diamante at ginto, kung saan ang bawat kislap ng mga chandelier ay tila mapanuyang halakhak sa harap ng kahirapan. Ang bango ng pinakamahal na mga bulaklak ay humahalo sa samyo ng mamahaling alak, lumilikha ng isang atmosfera na sadyang idinisenyo upang ipakita ang kapangyarihan. Sa gitna ng karangyang ito, si Doña Liza ay tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono, na paliligiran ng kanyang mga kaibigang elitista na ang tanging libangan ay ang pag-usapan ang buhay ng iba. You know, my dears, ang hirap na dinanas ng aking apo, na si Elaine ay sapat na upang patunayan ang tatag ng aming pamilya. Ang aroganteng turan ni Doña Liza habang marahang iniikot ang kanyang baso ng champagne. But look at her now. Ang bawat dumi ng nakaraan ay napalitan na ng kinang ng isang tunay na hiyas. Truly, blood always tells. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na may halong lason. Tila ba ang bawat salita ay isang patibong para sa mga nakikinig. Sa isang madilim na sulok, malayo sa sentro ng atensyon, nakaupo si Rafael na may hawak na baso ng whiskey. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo at puno ng pagod habang pinagmamasdan si Sofia na abala sa pakikipagnitian at pakikipaglandian sa isang makapangyarihang politiko. Nakikita ni Rafael ang tunay na anyo ng babaeng ipinalit niya kay Elaine. Isang mapanirang halimaw na walang ibang mahal kundi ang posisyon at kayamanan. Ang bawat tawa ni Sofia ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Isang paalala na sa kanyang paghahanap ng higit pa, na wala sa kanya ang tanging bagay na may tunay na halaga. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong balon. Walang anumang matatagpo ang ligaya sa gitna ng selebrasyong ito. Nagsimula na ang seremonya. Inilabas sa gitna ng bulwagan si Don de la Merced na nakaupo sa isang wheelchair. Ang matanda ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit at ang kanyang paghinga ay mababaw. Inilapag sa harap niya ang dokumento ng Deed of Transfer, ang papel na magtatapos sa paghihirap ni na Doña Liza at magsisimula ng kanilang walang hanggang kontrol sa yaman ng pamilya. Hawak na ni Sofia ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding kasakiman, na tila ba ang bawat sentimo ng bilyon-bilyong ari-arian ay nararamdaman na niya sa kanyang mga palad. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng panulat sa papel, ang malalaking pintuan ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang bawat pagpihit ng bakal na hawakan ay lumikha ng isang matunog na pagpapakilala sa isang presensyang hindi inaasahan. Ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok sa loob. Tila dinala nito ang bagsik ng katotohanan upang pawiin ang init ng kasinungalingan. Isang security guard ang humakbang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at paggalang. Excuse me, Doña Liza, attorney. May isang mahalagang panauhin na dumating. Sinasabi niyang hindi maaaring magpatuloy ang pirmahan nang wala siya. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ng lahat nang pumasok si Gabriel. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Suot ang isang itim na Amerikana na tila simbolo ng katarungan. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ng bawat naroon ay ang babaeng nasa kanyang braso. Pumasok si Elaine na tila isang reyna ng sariling tadhana. Nakasuot siya ng isang napakagandang pulang gown na yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad. Isang kulay na sumisimbolo sa dugong dumanak dahil sa sakit at sa tapang na nabuhay mula sa abo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot o pagmakaawa. Ang bawat tunog ng kanyang stiletto sa marble floor ay tila isang matalim na hatol na nagpapatahimik sa buong bulwagan. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa putikan. Siya na ang bagyo na handang bumura sa lahat ng dumi ng nakaraan. Nabitawan ni Doña Liza ang kanyang baso ng champagne
at ang kristal ay nagkalat sa sahig na tila mga pangarap na biglang nabasag. Namutla si Sofia, ang kanyang kamay na humahawak sa panulat ay nanigas sa hangin. Tinitigan ni Elaine ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang tingin ay malamig pa sa yelo, ngunit naglalayab sa katarungan. Ipinagpapatuloy niyo yata ang pagdiriwang ng wala ang tunay na may-ari ng pangalang nakasulat sa mga papel na yan. Ang boses ni Elaine ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Sofia, Doña Liza, ang gabing ito ay hindi tungkol sa inyong tagumpay. Ito ay tungkol sa inyong paghuhukom. Ang katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan ay naging tila isang malapot na usok na bumabalot sa bawat panauhin. Isang uri ng katahimikan na nagbibigay daan sa bawat tibok ng puso na marinig sa gitna ng pagkabigla. Ang bawat pares ng mata ay nakapako kay Elaine na nakatayo sa gitna ng liwanag. Ang kanyang pulang gown ay tila isang naglalayab na sulo na tumunaw sa lahat ng balatkayo ni na Doña Liza at Sofia. Ang kislap ng mga diamante sa paligid ay biglang nawalan ng ningning sa harap ng katarungang dala ng tunay na tagapagmana. Isang hakbang ang ginawa ni Rafael patungo sa kanyang dating asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang boses ay tila isang pagsamo na galing sa malalim na balon ng pagsisisi. Elaine, ikaw ba talaga yan? Ang kanyang mahinang bulong ay sapat na upang marinig ng mga nasa malapit. Ngunit bago pa man siya makalapit ng husto, humarang si Gabriel. Ang matikas na tindig ng abogado ay tila isang pader na hindi matitibag, at ang kanyang tingin kay Rafael ay puno ng babala at pagkasuklam. "Huwag mong hawakan ang kliyente ko, Rafael Montemayor." Ang boses ni Gabriel ay tila isang hatol na nagmula sa kailaliman ng batas. Nawalan ka na ng karapatang lumapit sa kanya noong gabing mas pinili mong manahimik habang siya ay itinatapon niyo sa kalsada. Humakbang si Doña Liza palapit. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit na hinaluan ng matinding takot, ngunit pilit pa rin niyang pinananatili ang kanyang arogansya. "Security! Bakit niyo hinayaang makapasok ang babaeng ito? She is delusional. Isang baliw na pilit na nanggugulo sa aming pamilya. Attorney Gabriel, I will sue you for this. Sofia is the real Elaine de la Merced at wala nang makababago doon." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elaine. Tinitigan niya si Doña Liza ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kasalanan ng matanda. "Naaalala mo ba, Doña Liza, sabi mo sa akin noon, ang bawat dumi ng aking nakaraan ay kailanman ay hindi magiging bahagi ng inyong marangal na pamilya. Sabi mo, wala akong silbi dahil wala akong dalang yaman. Ngunit tingnan mo nga ngayon, ang basurang itinapon nyo ay ang mismong nagmamay-ari ng bawat hibla ng lino at bawat butil ng ginto na pilit nyo ngayong kinakamkam." Dahan-dahang binuksan ni Elaine ang isang itim na folder na iniabot ni Gabriel. Inilabas niya ang kanyang orihinal na birth certificate at ang pinakamatibay na ebidensya, ang resulta ng DNA test na may opisyal na selyo ng National Bureau of Investigation. Ang bawat paglipat ng papel ay lumikha ng marahang pagkaluskos sa gitna ng matinding katahimikan ng mga panauhin. Ito ang katotohanan na hindi nyo kayang burahin ng anumang kasinungalingan. Ang pahayag ni Elaine, ang kanyang boses, ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng isang uri ng kapangyarihang nabuo mula sa mga taon ng pagtitiis. "Ang DNA ko ay tugma kay Don de la Merced at ang babaeng katabi mo, si Sofia, ay isang impostor na kinaladkad mo mula sa putikan upang maging kasangkapan sa iyong kasakiman." Kasabay nito, mabilis na nag-ikot ang mga tauhan ni Gabriel at namahagi ng mga folders sa bawat miyembro ng Board of Directors ng pamilya de la Merced. Ang bawat folder ay naglalaman ng mga dokumentong nagpapatunay ng sabuatan ni na Doña Liza at Sofia.
kasama ang mga transaksyong nagpapakita ng pagnanakaw nila sa pondo ng kumpanya upang tustusan ang kanilang marangyang pamumuhay. Napalingon si Elaine kay Sofia. Nakita niya ang butil-butil na pawis na namumuo sa noo nito at ang panginginig ng mga labi nito na dati ay puno ng pangungutya. Sa mga mata ni Sofia nakita ni Elaine ang isang nagpapanggap na nahubaran ng maskara sa harap ng buong mundo. Ang takot ay tila isang lason na dahan-dahang nagpaparalisa sa bawat kilos ng kontrabida. Sofia, ang pagkakaalam mo ay hawak mo na ang mundo, ang mahinahong dugtong ni Elaine. Ngunit ang nakalimutan mo ay ang mundong kinatatayuan mo ay gawa lamang sa buhangin na mabilis na nilalamo ng tubig ng katarungan. Napaupo si Doña Liza sa kanyang upuan. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Tila ba ang hangin sa loob ng bulwagan ay naging masyadong manipis para sa kanya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang gabi. Muling bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan at sa pagkakataong ito, hindi mga panauhin ang pumasok. Ang marahang paghampas ng mga dulo ng bota sa sahig ay lumikha ng isang matunog at disiplinadong ritmo. Isang pangkat ng mga pulis na pinamumunuan ng isang opisyal ang lumapit sa gitna. Attorney Gabriel, Elaine, nandito na kami, ang sabi ng opisyal. Lumingon siya kay Doña Liza at Sofia na tila mga estatwang hindi na makagalaw sa takot. Doña Liza Montemayor at Sofia Valera, hindi lamang identity theft at fraud ang dahilan ng aming pagpunta rito. Mayroon kaming hawak na utos para sa inyong pag-aresto para sa isa pang mas mabigat na kaso na hindi nyo akalaing mabubuksan muli. Anong mas mabigat na kasalanan ang muling nabuhay mula sa nakaraan na nakatakdang tumapos sa kalayaan ni na Doña Liza at Sofia? Habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit, isang malamig na hangin ng huling paghuhukom ang tuluyan nang lumamon sa huling pag-asa ng mga Montemayor. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang matalim na hatol na unti-unting pumuputol sa huling hibla ng dangal ng mga Montemayor. Ang mga pulis na nakapaligid sa gitna ng silid ay hindi lamang simbolo ng batas, kundi ang katapusan ng isang mahabang panahon ng pagpapanggap at pagmamalabis. Inilabas ni Gabriel ang isa pang makapal na envelope. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapagmasid habang itinuon ng pansin sa dalawang babaeng ngayo ay pilit na kumakapit sa isa't isa dahil sa takot. Ang inakalang nyo ay isang simpleng paninira lamang sa maliit na sari-sari store ay isang malinaw na pagtatangka sa buhay ni Elaine at ng kanyang anak. Ang boses ni Gabriel ay mariin. Bawat salita ay tila isang mabigat na bato na inihulog sa gitna ng katahimikan. Mayroon kaming mga saksi at video footage na nagpapatunay na ang pagwasak sa tahanan ni Manang Rosa ay inyong iniutos upang tuluyang patahimikin ang tunay na tagapagmana. This is not just identity theft, Doña Liza, this is attempted murder. Sa isang iglap, ang dating matatag na samahan ni na Doña Liza at Sofia ay gumuho na parang kastilyong gawa sa buhangin. Isang mapait at nakangingilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia. Isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa at galit. Lumingon siya kay Doña Liza. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa poot. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Sabi mo madali lang. Sabi mo walang makakaalam. Ginamit mo lang ako para makuha ang yaman ng mga De La Merced dahil alam mong hindi mo na makokontrol si Elaine. Ang sigaw ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakawala sa mga pulis upang abutin ang matanda. Doña Liza was stunned. Her face was as white as the pearls around her neck. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigang elitista, naghahanap ng kahit isang kamay na aagapay sa kanya. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay dahan-dahang tumalikod at nag-iwas ng tingin. Ang hiya na dati ay ginagamit niya upang saktan si Elaine ay ngayon ay tila isang dambuhalang alon na lumalamon sa kanya
Sa harap ng buong lipunan, ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa kanilang mga pulso ay nagsilbing huling tuldok sa kanilang marangyang buhay. Habang hinihila sila palabas, ang tanging naiwan ay ang amoy ng lason ng kanilang sariling kasakiman. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang lumapit si Rafael kay Elaine. Ang kanyang dating matikas na tindig ay tila naglaho, pinalitan ng isang anyo ng taong tinalo ng sariling kaduwagan. Sa harap ng maraming tao, dahan-dahan siyang lumuhod sa paanan ni Elaine. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy at tumatulo sa kintab ng semento. Elaine, patawarin mo ako. Nabulag ako ng takot sa aking ina. Nabulag ako ng maling akala. Please, para kay Clara, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tayo pa ring tatlo, di ba? Mahal ko kayo ng anak natin. Ang kanyang pagsamo ay puno ng pait at pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa laylayan ng pulang gown ni Elaine. Tiningnan siya ni Elaine mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng puot. Wala ng galit na dati ay sumusupok sa kanyang puso. Ang nakikita na lamang niya ay isang lalaking hindi marunong manindigan para sa kanyang pamilya. Isang lalaking naging bahagi na lamang ng kanyang masakit na kahapon. Dahan-dahang inialis ni Elaine ang kanyang gown mula sa pagkakahawak ni Rafael. Ang bawat daliri niya ay nagpapakita ng kalayaan, isang tahimik na pagpili na hindi na muling magpaalipin sa isang huwad na pag-ibig. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong marunong rumespeto sa buhay ng iba, Rafael. At ang pagmamahal ay hindi humihingi ng pagkakataon sa gitna ng pagkawasak na ikaw mismo ang gumawa. Ang mahinahong sagot ni Elaine. Nang walang lingon-likod, tinalikuran niya ang nakaluhod na asawa at naglakad patungo sa kanyang lolo na si Don de la Merced, na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may luha ng kagalakan. Isang linggo ang mabilis na lumipas mula ng gabing iyon ng paghuhukom. Si Elaine ay nakaupo sa kanyang bagong opisina sa loob ng De La Merced Building. Ang bintana ay nagpapakita ng malawak na tanawin ng lungsod na dati ay nagpahirap sa kanya. Ang katahimikan sa paligid ay puno ng kapayapaan, hindi ang uri ng katahimikan na nakakatakot, kundi ang katahimikang dala ng isang pusong nagsisimula ng maghilom. Ang bawat dokumento sa kanyang mesa ay hindi na simbolo ng pagkaalipin, kundi ng kanyang kakayahan na baguhin ang tadhana. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Ang kanyang nangiti ay tila isang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip pagkatapos ng isang mahabang ulan. Hawak niya ang isang maliit na itim na kahon. Ang kanyang mga hakbang ay tila may dalang isang mahalagang sikreto na nakatakdang mabunyag. Inilapag ni Gabriel ang kahon sa harap ni Elaine. Lahat ng tahi ng iyong nakaraan ay maayos na nating naisara, Elaine. Ngunit may isang bagay pa akong gustong ibigay sa iyo. Isang bagay na hindi galing sa batas, kundi galing sa isang pusong matagal nang naghihintay. Dahan-dahang binuksan ni Elaine ang kahon at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng isang kakaibang kilig at kaba. Ano ang nilalaman ng itim na kahon na ito na tila magbabago muli sa takbo ng kanyang buhay? At handa na ba ang kanyang puso na tumanggap ng isang bagong liwanag matapos ang napakahabang dilim? Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay dahan-dahang nanunuot sa loob ng opisina ni Elaine. Naglalatag ng isang ginintuang liwanag sa ibabaw ng kanyang mesa, nagawa sa makinis na nara. Ang bawat alikabok na sumasayaw sa hangin ay tila mga saksi sa katahimikang naghahari. Isang katahimikang hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang malalim at matamis na kapayapaan. Pinagmasdan ni Elaine ang maliit na itim na kahon na inilapag ni Gabriel sa kanyang harap. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mahinahong awit ng pag-asa, malayo sa mabilis at nakariringal na kaba na dati ay laging bumabalot sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang kahon. Ang bawat pagpihit ng maliit na trangka nito ay lumikha ng isang banayad na paggalaw
na tila pagbubukas ng isang bagong kabanata. Ngunit sa halip na isang kumikinang na singsing, isang pilak na susi ang tumambad kay Elaine. Isang susi na may nakasabit na maliit na plake kung saan nakaukit ang pangalang Clara Sanctuary. Isang kanlungan para sa mga batang lansangan. Ito ang bunga ng ating pagtutulungan nitong mga nakaraang araw, Elaine. Ang mahinahong tura ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa kaluluwa ng babae. Hindi lamang ito isang gusali. Ito ay isang pangako na wala ng batang kailangang manginig sa ginaw ng ulan at wala ng inang kailangang magmakaawa para sa buhay ng kanyang anak. We built this together for Clara and for everyone like her. Isang mainit na luha ng kagalakan ang dahan-dahang gumuhit sa pisngi ni Elaine. Inabot niya ang susi at sa pagdapo ng kanyang mga daliri sa malamig na bakal, naramdaman niya ang isang uri ng katarungan na hindi kayang ibigay ng anumang halaga ng pera. Ito ang kanyang tunay na tagumpay, ang kakayahang gawing isang hardin ang disyerto ng kanyang pait. Habang ang liwanag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, ang anino ng katarungan ay tuluyan na ring lumamon sa mga taong minsang naging lason sa kanyang buhay. Sa loob ng madilim at malamig na selda ng kulungan ng mga babae, si Doña Liza ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo at tila nakatingin sa mga multo ng kanyang kasakiman. Ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga pangalang wala nang nakikinig. Habang ang kanyang dating marangyang alahas ay napalitan na ng magaspang at kulay abong uniforme. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng bumigay sa bigat ng sarili niyang kasamaan, na wala na sa mundo ng realidad kung saan siya ay dati ay naghahari. Sa kabilang dako, si Sofia ay nanganak sa loob ng presinto. Isang sanggol na walang malay sa kasalanan ng kanyang ina, ang pilit na idinuyan sa loob ng rehas, habang ang mga magulang ni Sofia ay tuluyan na siyang itinakwil dahil sa kahihiyang dinala niya sa kanilang pangalan. Ang bawat iyak ng bata ay tila isang paalala kay Sofia ng lahat ng pagkakataong sinayang niya para sa isang buhay na hindi naman sa kanya. At si Rafael, ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa kanyang pangalan, ay makikita ngayon sa madilim at maingay na palengke. Ang bawat sako ng bigas na kanyang pinapasan ay tila sumasagisag sa bigat ng kanyang pagsisisi na kailanman ay hindi na niya maibaba. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malinis, ay puno na ngayon ng kalyo at dumi ng kargada. Minsan, sa kanyang pagpapahinga, ay nakapulot siya ng isang lumang pahayagan kung saan nakalimbag ang mukha ni Elaine. Lalong gumanda, lalong naging kagalang-galang. Tinitigan ni Rafael ang larawan at ang tanging nagawa niya ay ang mapayukod sa gitna ng mga taong dumadaan, habang ang kanyang mga luha ay tumatulo sa basang semento ng palengke. Bumalik ang eksena sa opisina ni Elaine. Inilabas niya ang huling dokumento mula sa kanyang folder, ang mga papeles para sa kanyang annulment. Ang bawat pagpirma niya sa bawat pahina ay tila isang pagputol sa huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa kanyang madilim na kahapon. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay naging simbolo ng kanyang ganap na kalayaan. Attorney, thank you for everything. You didn't just save my life. You showed me that I deserve to be respected. Ang mahinahong sabi ni Elaine habang inaabot ang panulat kay Gabriel. Tumayo si Gabriel at lumapit sa kanya. Pinagmasdan niya si Elaine ng may malalim na paghanga, isang tingin na hindi nagmamadali, kundi tila ninanamnam ang bawat sandali. You saved yourself, Elaine. I was just the bridge. But from now on, I want to be more than just a bridge. Gusto kong maging kasama mo sa bawat umagang darating. Dahan-dahang lumabas ang dalawa mula sa building at nagtungo sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay mahinahong humahalik sa pampang. Ang malamig na hangin ng dagat ay humahampas sa kanilang mga mukha. Dala ang amoy ng kalayaan. Tumingala si Elaine sa langit kung saan
Ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita. Isang malawak at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang nararamdaman ang kamay ni Gabriel na humahawak sa kanyang mga daliri. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa sa gitna ng bagyo. Siya na ang babaeng natutunang mahalin ang kanyang sarili sa gitna ng kapayapaan. Hinawakan ni Elaine ng mahigpit ang kamay ni Gabriel habang pinagmamasdan nila ang abot-tanaw kung saan ang gabi ay tila nagbabadyang magdala ng isang panibagong umaga na puno ng tunay na pag-ibig. Ang bawat sakit ng nakaraan ay naging isang malayo at malabong alaala na lamang, habang ang bawat hakbang nila sa buhanginan ay nag-iiwan ng mga bakas ng isang bagong simula. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahinahong agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng putik mula sa nakaraan. Ang sikat ng araw sa umaga ay sadyang napakalambot, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa malawak na hardin ng bagong tahanan ni Elaine. Ang bawat talulot ng mga bulaklak na kanyang itinanim ay tila sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Isang buhay na saksi sa pag-usbong ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at pagmamahal. Mula sa malayo, naririnig ni Elaine ang masayang halakhak ni Clara. Ang bata ay tumatakbo sa damuhan, ang kanyang mga pisngi ay mapula at puno ng sigla, malayo sa sakiting anyo nito noong gabing sila ay itapon sa ulan. Biglang tumakbo si Clara patungo sa isang lalaking kakababa lang ng sasakyan at may bitbit na isang maliit na cake. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Gabriel habang binubuhat niya si Clara at mahigpit na niyakap. Ang salitang papa na namutawi sa mga labi ng bata ay tila isang banal na musika na nagpuno sa bawat sulok ng puso ni Elaine. Habang pinagmamasdan sila, napaisip si Elaine sa malaking katanungan. Nakapagpatawad na ba siya? Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Napagtanto niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagbabalik sa mga taong nanakit sa kanya, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa kadena ng puot. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon, at ang hustisyang nakamit niya lalaban kina Doña Liza at Rafael ay ang kanyang paraan ng pagpapatawad nang hindi na muling nagiging biktima. Ang mga ito ay hindi na mga sugat na kumikirot, kundi mga pilat na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Mayroon na ba siyang kapayapaan? Ang sagot ay nasa bawat gabing nakakatulog siyang mahimbing nang walang takot sa bukas. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang dahil sa yaman na kanyang hawak, kundi dahil sa lalaking nasa kanyang tabi. Isang lalaking hindi siya itinuring na pag-aari o kasangkapan, kundi isang katuwang na may sariling tinig at halaga. Sa piling ni Gabriel, nahanap ni Elaine ang kahulugan ng isang tunay na tahanan kung saan ang pag-ibig ay hindi sumasakal, kundi nagpapalaya. Ang bawat hirap na dinanas ni Elaine ay may iniwang mahalagang aral na ngayon ay ibinabahagi niya sa kanyang mga foundation. Ang tunay na utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala na pumuputol sa iyong pagkatao. At ang sakripisyo ay walang saysay kung ito ay ibinibigay sa mga taong walang kakayahang rumespeto. Natutunan niyang ang pinakamagandang uri ng paghihiganti ay ang pagbangon mula sa pagkawasak at ang pamumuhay ng may dignidad na hindi na kayang abutin ng mga mapangapi. Lumapit si Gabriel kay Elaine at dahan-dahang inakay ang kanyang baywang. Pinagsasaluhan ang init ng sikat ng araw. "You look beautiful today, Elaine. Parang mas lalong nagniningning ang mga mata mo." Ang mahinahong bulong ni Gabriel na may halong kilig at katapatan. Ngumiti si Elaine at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. "I am happy, Gabriel. Para sa amin ni Clara at para sa atin. We finally found our own sunrise." Magkahawak kamay ang tatlo habang naglalakad patungo sa loob ng kanilang tahanan. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay nag-iiwan ng mga bakas ng isang pag-ibig
na dumaan sa apoy ng pagsubok at lumabas na mas matibay at mas makinang. Ang bagyo ng nakaraan ay tuluyan ng humupa at sa bawat pagngiti ni Elaine, alam ng lahat na ang kanyang liwanag ay hindi na muling magdidilim.